nagmamahal. At sa aking harap, Ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, ng buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na misa. Ngayong pong 31 linggo sa karaniwang panahon. At kung kayo po'y nakinig maigi ng ating mga pagbasa para sa araw na ito, tila pinapaalalahanan po tayo kung gaano tayo iniibig at minamahal ng Diyos. At kung gano'n na lamang ang pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos, magandang tanongin din ng ating mga sarili, gaano po ba natin tunay na minamahal ang Diyos? Naniniwala po ako mga kapatid, na ang bawat isa sa atin dito, sasabihin niya, mahal niya ang Diyos. Tama po ba? Tanungin mo nga yung katabi mo, mahal mo ba ang Diyos? Anong sagot? Marahil oo ang isasagot niyan. Kasi siya ay dumalo ng misa, siya ay pumunta sa loob ng simbahan ng Quiapo dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Pero mga kapatid, tandaan natin, ang bawat isa sa atin may kakayanang umibig, may kakayanang magmahal. Maraming mga tao na sinasabi, Father, ayoko nang magmahal. Nasaktan na ako eh. Ayoko nang umibig, sawa na ako. Pero mga kapatid, tandaan natin, ang bawat isa sa atin may kakayanang magmahal at umibig dahil una na tayong minahal ng Diyos. May kakayanan kang magmahal kahit ikay nasaktan dahil tandaan mo, mahal ka ng Diyos.
May kakayanan kang magmahal kahit na ikaw ay iniwan. Bakit? Dahil mahal ka ng Diyos. Ang kakayanan nating magmahal, nagmumula dahil tayo ay minamahal ng Diyos. Mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan, may isang eskribang lumapit sa Panginoon at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? At ano po ang kasagutan ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Mga kapatid, ang eskribang itong nagtanong sa Panginoon, marahil sasabihin natin, madali lang yung sagot diyan. Dahil madalas naman natin mapakinggan ang mabuting balita na ito, ang ebanghelyo na ito. Pero marahil nung kapanahunan ni Jesus, ito'y hindi madaling sagutin. Bakit? Una sa lahat, ang nagtanong kay Jesus, isang eskriba. At sino ba ang mga eskriba? Bihasa sa mga utos. Sinong mga eskriba? Bihasa sa salita ng Diyos. At nung panahon na yon, halos 600 ang mga batas, 600 ng mga utos. Pero anong sagot ng Panginoon? Sinagot ni Jesus ng diretsahan ang eskribang ito. Ang pinakamahalagang utos ay ang pag-ibig sa Diyos ng buong kaluluwa, ng buong sarili, at ng buong puso. Simple lamang pala. Ang pinakamahalagang dapat nating ginagawa sa buhay natin ay mahalin ang Diyos. Pero ang tanong, paano po ba natin minamahal ang Diyos? Una, ang pagmamahal sa Diyos dapat buo. Kung ito'y buo, ibig sabihin, siya dapat ay walang kahati. Minsan, madalas nating sabihin kay Jesus, Panginoon, mahal kita. Pero mamahalin kita ng lubos kapag tutugunin mo yung aking panalangin. Ganun ba ang klase ng buong pagmamahal? Yung buong pagmamahal dahil meron kang hinihintay na kapalit. Pero mga kapatid, ang buong pagmamahal natin kay Jesus, nangangahulugan na sa lahat ng oras at pagkakataon, tunay natin siyang minamahal. Sa mga oras na tayo ay naghihirap, mahal pa din natin si Jesus. Sa mga oras na tayo umaharap sa pagsubok, mahalin pa rin natin ang Panginoon. Sa mga oras na ikaw ay may problema, mahalin mo ang Panginoon. Huwag mo lamang mamahalin ang Panginoon sa mga oras na ikaw ay masaya. Kasi hindi ganoon ang buong pagmamahal. Ang buong pagmamahal, walang pinipiling pagkakataon at oras. Kaya nga, ganun din sa pagdalo natin sa banal na misa. Sabi niyo po kanina, mahal niyo si Jesus. Pero sa loob ba ng misa natin, yung focus ba natin kay Jesus lang? May kilala po kasi ako, taong simbahan, madalas sa simbahan, araw-araw nagdarasal, araw-araw nagsisimba. Pero pagkatapos ng misa, lalapit sa akin at sasabihin niya, Father, yung bubong po ng simbahan ninyo, ang daming agyo. Yung katabi ko po kanina, napakaiksi ng suot. Yung katabi ko po kanina, parang hindi po naligo. Sasabihin natin,
Mahal mo ang Diyos? Pero baka hindi tayo nakatuon ng buo sa pagmamahal natin kay Jesus. Tatanungin ko po kayo ulit, mahal niyo po ba ng buong buo ang mahal na pong Jesus Nazareno? Parang nagdalawang isip na po kayo. Mamahalin niyo po ba ng buong buo ang mahal na pong Jesus Nazareno? Mahalin niyo po siya. Hindi sa mga pagkakataong nasa panahon kayo ng konbinyente. Mahalin mo ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi lang sa panahon na ikaw ay masaya, kundi kung mamahalin mo ng buong buo si Jesus, mahalin mo siya sa lahat ng oras at pagkakataon. Pangalawang bagay, ang pagmamahal sa Diyos, dapat siya ang inuuna. Ang tunay na nagmamahal, inuuna lagi ang Diyos. Kaya nga, magandang tingnan, kasama ba sa mga prioridad natin si Jesus? Kasama ba sa mga prioridad natin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa araw-araw na ginawa ng Diyos? Magandang tingnan po yan kanina, pagising natin kaninang umaga. Ano po bang una niyong ginawa pagkamulat ng inyong mga mata? Buti pa si nanay, nagdarasal daw siya. Sino po ang nagdarasal pagdilat lamang, pagdilat ng mga mata? Onti lang. Dahil madalas sa atin ngayon, pagdilat pa lamang ng mga mata natin, hahanapin na natin kagad yung cellphone. Sino kayang nag-text? Ano kayang chismis ngayon? Ano? Kasi baka yun ang prioridad ng buhay. Pero kung ang prioridad natin sa buhay natin ng Diyos, bibigyan natin ng oras, bibigyan natin ng pagkakataon, bibigyan natin ng panahon ng Diyos. Kasi baka minsan ang Diyos sa buhay natin, panggulo na lang. Pero baka lagi nating sinasabing mahal natin ang Diyos. Kung tunay mong mahal ang Diyos, bigyan mo siya ng oras. Kung tunay mong mahal ang mahal na pong Jesus Nazareno, bigyan mo siya ng pagkakataon at panahon sa iyong buhay. Dahil ang tunay na nagmamahal, nagbibigay at naglalaan ng oras. Ulitin ko po, ang tunay na umiibig at nagmamahal sa Diyos, binibigyan siya ng oras at binibigyan siya ng panahon sa kanyang buhay. Kaya sa mga magulang po na nandito, sana po turuan po ninyong magmahal ang inyong mga anak. Pero turuan niyo po silang mahalin ng Diyos una sa lahat. Dahil kung una nilang minamahal ang Diyos, madali na sa kanilang mahalin ng kanilang kapwa. Kung una nilang mahalin si Jesus, madali nang mahalin ang iba pang mga bagay sa kanilang paligid. It would be very easy for them to love others when they put God first in their life. Kaya mga kapatid, sa misang ito, pinapaalahanan tayo na sa Diyos, tayo ang una. At kung tayo ang una sa Diyos, tandaan mo, ang pagmamahal sa iyo ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi hati, hindi tingi, kundi buong buo. At kung buong buo ang pagmamahal sa iyo ng Diyos, tandaan mo, dapat ang Diyos ang numero uno sa iyong buhay. At kung siya ang numero uno sa iyong buhay, nangangahulugan
na dapat buong buo din ang pagmamahal mo sa Diyos. Dapat wala ding kahati ang Diyos sa iyong pagmamahal. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ng buong buo, kaya niya ding mahalin ang kanyang kapwa. Sa pagpapatuloy ng misa, magpasalamat tayo sa pagmamahal ng Diyos para sa atin at humingi tayo ng tulong at gabay upang ang pagmamahal natin ay maging kagaya ng pagmamahal ng Diyos, buong buo at hindi hati. Amen.